Nakapanood ka na ba ng sirko o circus kung tawagin? Kung sakaling may dumating na sirkong magtatanghal sa inyo, manunood ka ba? Sino nga bang hindi maaaliw sa mga katuwang palabas dito? Tara na't sumama sa kakaiba, masaya at makulay na kwentong tampok ngayong hapon. Dito sa mga kwentong chikiting. Ang pambihirang sirko ng Pamilya Mahusay. Kwento ni Loren V. Macaraeg at guhit ni Randy P. Valiente. Pumunta tayo sa sirko! Ang sigaw nila Ella at Edong. May darating ba na sirko dito sa bayan natin? Sabik na tanong ni Nico at Nika. Ang mga bata ay nakatira sa isang bayan na malayo sa malaking syudad. Hindi pa sila nakakapunta sa sirko. Sa telebisyon lang nila napapanood ang sirko. Oo! Ang sagot ni Ella. Sa wakas, may darating na sirko sa bayan natin ngayong Sabado. Magkano ba ang isang tiket? Ang tanong ni Nika. Ang isang tiket ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Sagot ni Ella. Nalungkot si Nika sa narinig. Ang laking pera naman nun. Alam ko, sabi ni Edong. Pero espesyal ang sirko na ito. Meron ding mga payaso at mga sirkero't sirkera. Sabi ni Ella. May mga hayop na tinuruang magpakitang gilas sa entablado at mga salamangkerong naghahagis ng maraming bola nang sabay-sabay sa ere. Dagdag ni Edong. Meron ditong mga sirkerong tumutulay sa alambre, mga mananayaw at marami pang iba. Sabi ni Ella. Masaya ito. Tanungin natin sina Papang at Mamang kung pwede tayong pumunta sa sirko. Sabi ni Nika. Tumakbo pa uwi sina Nico at Nika. May darating na sirko dito sa bayan natin ngayong Sabado. Sabik na balita ni Nico. Narinig ko nga ang tungkol sa sirko. Pinag-uusapan nito ng lahat ng tao. Nakangiting sagot ng kanilang inang si Aling Mila. Papang, pwede pa ba tayong manood ng sirko? Tanong ni Nika. Magkano ba ang isang tiket? Tanong naman ni Mang Lino. Ang isang tiket po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ang sagot ni Nico. Alam namin malaking halaga iyon, pero hindi pa po kami nakapupunta sa sirko. Paliwanag ni Nika. Nagkatinginan sina Mang Lino at Aling Mila. Gusto sana namin na makapanood kayo ng sirko. Sabi ni Mang Lino. Pero kulang ang pera namin para bumili ng mga tiket. Pasensya na mga anak, pero marami tayong bayarin. Dagdag pa ni Aling Mila. Huwag po ninyong intindihin yon, Papang at Mamang. Sabi ni Nico. Okay lang po iyon. Sinikap ng umiti ni Nika at Nico. Pero alam ng mga magulang nila na malungkot sila. Nang gabing iyon, pinag-usapan ni Aling Mila at Mang Lino ang tungkol sa sirko. Biglang nakaisip sila ng ideya. Noong Lunes ay may naghihintay na malaking sorpresa para kina Nico at Nika nang umuwi sila galing sa paaralan. Mga binibini at ginoo, mga totoy at nene, maligayang pagdating sa pambihirang sirko ng Pamilya Mahusay. Pagpati ng nakatutuwang ginoo na may magarang bigote. Isa pala siyang sirkero. May babaeng payaso naman na lumukso papasok sa salas.
Tumawa sina Nico at Nika nang makita nila ang nakakaaliw nitong peluka na gawa sa panlampaso at ilong na kulay pula. Lumakas ang kanilang tawanan sa makukulit na biro ng payaso habang ito ay nagwawalis ng sahig. Gustong-gusto ko ang sirko na ito! Ang sabi ng natatawang si Nika. Tulungan natin sina Papang at Mamang na gawin itong pinakamasayang sirko sa lahat! Sabi ni Nico. Ang sumunod na araw, namangha ang buong pamilya sa palabas ng isang sirkera. Nagpakitang gila si Nika. Ipinamalas niya ang iba't ibang paraan ng pagsirko na natutunan niya sa eskwela. Lalong namangha ang mga manunood nang iligpit niya ang kanyang mga laruan habang nagtatumbling siya ng paikot-ikot sa kwarto. Noong Miyerkules, naaliw ang buong pamilya sa pagtatanghal sa hardin. Tampok ang domador ng hayop, si Nico, kasama ang kanilang asong si Niknak at ang kanilang pusang si Mikmak. Lalong namangha ang mga manunood sa wakas ng palabas. Tumalon sila Niknak at Mikmak sa gitna ng hula hoop at saktong bumagsak sa gitna ng batyang puno ng tubig at mabulang sabon. Pagkatapos ay pinaliguan na ni Nico ang aso at pusa. Oo, pwede ring maligo ang mga pusa kung nasanay na sila rito. Noong Huwebes, pumalakpak sa kasiyahan ang pamilya habang inihahagis ni Mang Lino ng sabay-sabay sa ere ang mga gulay na binili ni Aling Mila sa palengke. Lalong lumakas ang kanilang palakpak sa bilis ng paghiwa at pagluto niya sa mga gulay. Masarap ang kanilang hapunan ng gabing iyon. Noong Biyernes, naghiyawan sa tuwa sina Mang Lino at Aling Mila habang pinanonood ang palabas ni Nico at Nika. Nagmistulang mga bihasang sirkero at sirkera ang dalawa habang tumutulay sa ibabaw ng bakod na bato. Lalong lumakas ang kanilang hiyawan nang magsampay ang mga bata ng mga damit sa alambreng sampayan. Araw ng Sabado, nanood sina Ella at Edong sa sirko. Nang hinayang sila para kina Nico at Nika na hindi nila nakasama. Pero nang dinalhan nila ng pasalubong ang mga ito mula sa sirko, nagulat sila nang makitang masayang-masaya ang dalawang kaibigan nila. Bakit ang saya-saya ninyo? Nagtatakang tanong nina Ella at Edong. Dahil napanood namin ang pinakamahusay na sirko sa buong mundo. Ang pambihirang sirko ng Pamilya Mahusay! Hiyaw ni Nico at Nika habang nagsasayaw sa tuwa. Natuwa ka ba sa ating kwento ngayong araw, mga chikiting? Anong pinakapaborito mong parte ng kwento?